The which, maring gagawin tayo na. First number 3. Ayun. Balat natin is long mix. Lalagyan natin dyan. Bale, 1 kilo po ang order ng long mix. Sagaw na tayo ng board. Para mailapat natin ang mga chocolate na maigi. Dapat po sa paggawa niyan, mailapat na maigi ang board. Pag hindi po, kasi mabigat pang 1 kilo. Para hindi po siya bumangking pagdating sa dulo. Maganda po kakalabasan sa huli. Kaya dapat sa board pa lang, matigas na at matibay na po siya. Para may lari na po natin kagad. Bali, binilasan ko na po dyan kasi 2 oras na po pwedeng gawin yan. Didispatcha po natin yan kagad. Yung customer yan mamaya-maya. Na 2 hours po. And then, lagay ko na po yung plastic sa gilid. At nilagyan ko po siya na tibay sa harap, gitna. Para hindi po siya bumagsak. Then, ayan na po. Lalagyan ko na po siya ng tape. Pag na-tape na po yan, doon na po natin kikiluhin po natin yan. Yung customer tray na yan. Bali po, base na lang po tayo sa kilo ng tray na po yan. Para hindi po tayo mawala sa 1 kilo. Nilalagay natin na chocolate. Kung nailagay na po lahat. Bale, 2 klase lang po yan ng chocolate. Caramel chocolate and the normal chocolate. Yun na po in order ng customer natin. Pero 1 kilo po yan. Marami-rami din po yan. Good for 10-15 person po yan. Pag di-design po ng chocolate, mahirap rin po. Kasi depende po yun sa tray po ng customer natin. Kung ganyan po, mahirap po yan gawin sa gilid. Paglagay po natin ng chocolate. Yan na po, umpisan ko na po siya. Nibilisan ko na po yan. Nikman ko naman po yung chocolate kung okay pa ba o para masiguro din natin sa customer yan. Hindi wala tayong complaint. Yan po, ihulma po natin yan sa gilid-gilid. Bale, caramel and then chocolate. Caramel chocolate ang po yan. Then, bibilangin na po yan natin mamaya. Dati, tripya po tayo sa paggawa po ng chocolate. Dapat chine-check nyo rin po yung mga chocolate kung kailan po siya ginawa. Para alam niyo po kung kailan po experience ng chocolate. Bale, yung chocolate po namin is 3 months pa po yun mag-expire. Bagong gawa lang po siya. Patapos na po ako sa gilid. Then titirain ko na rin po sa gitna. Sa gilid-gilid po ang pinaka-importante kasi may butas-butas pa para hindi halata po. Pag nilagay po natin sa pag naka-second layer na po tayo, tatakpan na po yung butas para maganda po yung pagtingin natin. Hirap po yan. Gilid na hulog po yung chocolate dyan. Pero siyempre, sanayan rin po. Ilang beses na po tayo nakagawa ng tray na ganyan. Yung mas pasawad pa pong tray yan. Yan lang po ay basic lang po para sa atin. Yan na po, malapit ko na po malatagan yan. Ngayon, kukuha na po ako ng transparent na plastic po. Lalagay po natin yan sa taas para hindi po siya bumangking o mahulog sa gilid-gilid po. Yan po, pantay po natin dapat maigi. Pantay po sa dulo. Yun po yung importante. Kasi okay lang po yung gitna. Lagyan po natin yan ng board sa baba. Para hindi po siya umangking. Yan na po. Nalatagan ko na rin po yan ng transparent. Natakpan ko lang po yung mga butas-butas. Yan po. Hindi po na maigi. Ano po ginagawa? Yan na po yung transparent. Nilalagyan po namin yan para hindi po magasgas ang tsokolate. Para po sa pagkuha ng customer, pag naubos na po yung first layer, then nasa second layer na po, yung tsokolate po natin is, pagtingin mo po, bago pa po, wala po siyang gasgas. Kaya po ginagawa namin yan. Ito na po guys, ito na po yung finished product natin. Binilisan ko na po. Salamat po.